At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na balita ang lumabas ngayon na nagdulot ng malaking gulat sa bansa. Ayon sa mga pinagmulan, may isang grupo ng mga general mula sa Armed Forces of the Philippines at mga kadete mula sa Philippine Military Academy na nakahanda ng sakupin ng Malacanang. Ang mga ulat na ito ay nag-udyok ng matinding pag-aalala sa mga mamamayan at sa mga leader ng bansa. Samantala, sinasabing ang Pangulo ng Pilipinas si President Coting ng Norte Jr. at First Lady Liza Smugs ay nataranta sa mga pangyayaring ito. Ayon sa ilang pinagkakatiwalang sources, isang grupo ng mga matataas na opisyal mula sa AFP at mga kadete mula sa PMA ang nagsanay at nagplano ng isang posibleng pag-aklas upang agawin ang Malacanang mula sa Administrasyong Marcos. Hindi pa tiyak kung ang mga hakbang ng mga general ay bahagi ng isang malawakang operasyon, ngunit ito'y nagdulot ng takot sa mga nasa pamahalaan. May mga ulat din na nagsasabing ang grupo ay may kasunduan na sasamahan ng iba pang sektor ng lipunan upang tiyakin ang kanilang layunin. Nabatid mula sa mga insider na ang mga grupong ito ay nagpapakita ng malakas na samahan at matinding paghahanda. Ayon sa ilang miyembro ng militaryong komunidad, ang mga general at kadete ay nagsagawa ng mga lihim na pagpupulong at pagsasanay sa iba't ibang lugar upang tiyakin ang tagumpay ng kanilang plano. Hindi pa malinaw kung ano ang magiging reaksyon ng pamahalaan, ngunit tiyak na magiging isang malaking hamon para kay President Marcos at sa kanyang mga security forces ang labanan ng mga batenerong ng AFP at mga kabataang kadete ng PMA. Dahil dito, sinasabing nagpanik na ang mga Marcos sa sitwasyon. Ayon sa mga ulat, nakatanggap si President Coting ng Norte Jr. ng mga emergency briefing mula sa mga general ng AFP na nag-aalerto sa kanya tungkol sa posibleng panganib. Sa kabilang banda, iniulat ni First Lady Liza Smugs ay nagpakita ng matinding pag-aalala at nataranta na rin sa kasalukulangan ng impormasyon patungkol sa plano ng mga general. Ang mga asawa ay nagkaroon ng seryosong diskusyon kung paano nila haharapin ng mga susunod na hakbang ng mga rebelde. Kasabay ng mga pangyayaring ito, patuloy ang mga pahayag ng mga eksperto na nagsasabing may malalim na saloobin ang ilang miyembro ng militar sa kasalukuyang administrasyon. Ang mga reklamo laban sa mga polisiya ng pamahalaan at ang hindi pagkakasiya ng ilang sektor ng lipunan sa ilalim ng liderato ng mga Marcos ay nagbigay daan sa mga ganitong uri ng insidente. Ang isang senior analyst sa AFP ay nagsabi na ang general at mga kadete ay nagagalit sa ilang desisyon ng gobyerno na hindi nila kayang ipaglaban sa kabila ng kanilang mga pagsumpa ng saligang batas at tungkulin sa bayan. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon at hindi pa tiyak kung ano ang magiging kinalabasan ng balitang ito. Nagbigay ng pahayag ang AFP na kanilang ipagpapatuloy ang kanilang misyon upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa bansa. Sinabi rin ng mga opisyal ng gobyerno na nakahanda silang magpatupad ng mga hakbang upang mapigilan ang anumang uri ng rebelyon o pagtatangka sa kanilang kapangyarihan. Ang kasalukuyang sitwasyon ay patuloy na minomonitor ng mga otoridad at ng buong bansa, habang ang mga Marcos naman ay nagsusumikap na mapanatili ang kanilang kontrol sa Malacanang. Ang tanong ng marami, ano nga bang mangyayari sa susunod na mga araw? Naghihintay tayo ng opisyal na pahayag mula sa mga otoridad. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. May balita si Miss Sasasot na nag-conduct daw ng drill ang Kongreso, naghahanda in case of a military revolution or military takeover. Panoorin natin sandali itong vlog ni Showbiz Chikadoro at mamaya magbigay ako ng reaksyon. Ito ang eksena ngayon sa batas ng pambansa. Tila isang drill ang ginagawa at kapansin-pansin na may autoridad sa loob ng Congress. Ayon sa post ni Sasotay, nagpa-drill exercise daw sa Congress kanina just in case daw magka-revolution. Kung ayaw ng revolusyon, magkusa kayong baguhin ang bulok na system of liquidation ninyo sa Kongreso. Proper liquidation or revolution, #hindi MOOE pera yan. Kasabay ito ng ang mga supporter ni dating President Rodrigo Duterte nagpahayag ng pagsuporta sa labas ng Quezon City Prosecutor's Office. Maraming salamat sa Sasot. Ano ang basihan ng Congress na mag-conduct ng drill na ganyan? I believe it's so dahil connecting the dots, posible, dahil may post
si retired General Romeo V. Poques, PNP Class 81, isa sa pumirma doon sa Manifesto of Support demanding the immediate release of Doc Badoy and KR. Yung post ni General Poques, sabi niya, mabuti ni-release nyo kaagad si Ka Eric at Doc Badoy dahil libo-libong PMEers ang naghahanda na mag-rally, mag-protest with placards dyan sa Batasang Pambansa. Na mabasa niyo dyan sa post, Facebook post ni General Poques. Dahil galit na galit ang mga PMEers itong ginawa ng Congress, yung illegal detention kay Ka Eric and Doc Badoy. So yun, napraning sila. Maganda. Ito, meron ding retired PMA graduate class 1983, isang vlogger na katulad ko, si Pinoy Survivor. Nako, minura niya ang Kongreso. Niya, the people can shut you down. Your power rests on the people. Mga tao, wala nang tiwala. Mga arrogante kayo. Ganon. Kaya saludo ako dito sa vlogger nito, Pinoy Survivor. Paki-subscribe naman si Sir Dan ng PME Class 83. Kakampi natin ito, makabayan itong vlogger nito. Okay, huwag kayong mataranta sa Congress, basta gawin nyo lang ng tama. Eh kung ipagpatuloy nyo ang maling gawain, huwag kayong magsisi dahil retired generals ang mangulo. Sasama ako sa mga premiers. Plus, ang taong bayan, naghihintay lang yan ng go signal. Kaya panoorin natin ang vlog ni Pinoy Survivor habang minumura niya ang Congress na ngayon naprapraning na. You're just be misunderstood. Eh ako, masasabi, mumurahin ko pa ang Congress eh. Puti pa nga, tame na tame si Doc Lorraine. Ako mumurahin mo mga hinayo pa kayo. Wala kayo sa lugar eh. Kasi people of the Philippines, ang Congress, really abused their power. Kahit anong sabihin ninyo eh, kahit Congress, kahit mag-defend na mag-defend, you abuse your power. Simple, because kung hindi kayo mabuso, hindi nyo pinakawalan si Doc Lorraine at si Ka Eric. Pinaglaban nyo, hinintay nyo yung korte. Because you are very sure doon sa ginawa ninyo na contempt sila. Eh, nadinig nyo lang yung nag-file ng yung sa korte at nagpirmahan tong mga PMA na to. Aba, hindi biro yung nagpirmahan, panay general. Nandun pa. Nandun general problem. Sama mo na si General Merchandise, General Upholstery, General Manager, no? Panay both retired, hindi makapirma yung mga active eh. Hindi makapirma. Yun ang nakakatakot doon. Pagka nakita na mga active na yung mga upper class nila na mga ina-idol nila, nakapirma. Tapos sila lang hindi makapirma. Kabahan kayo. Kaya kinabahan ang Congress eh. Kasi saan ito pupulutin pagka hinayaan nyo, mag-snowball to? Kaya boom, pinakawalan. Kasi yun yung demand doon sa manifesto. Pakawalan nyo agad yan, masasara kayo. Why? Congress, your power emanates from the people. Ibig sabihin, the people can shut you down. The people can discharge you, can terminate you at any point in time kung gustuin ng tao. Meron tayong processes, meron tayong legal processes, meron tayong constitution. Pag sinabi ng taong bayan, to hell with the constitution, pati yan papalitan namin. Kasi yung constitution na yan, ginagamit nyo para protektahan yung sarili ninyo. O para abusuhin, para kumita kayo, para balahurain ninyo. Binabastos nyo. Gago kayo, wala na kaming tiwala sa inyo. Pag sinabi ng Pilipinas yan, goodbye Congress. You see, the people of the Philippines can shut
down Congress. The people of the Philippines can fire every one of you. I'm not instigating. I am warning you as to what may happen. Yun yung problem ng Congress. Because in trying to save face do sa what may happen, lalo kayong nabaon sa kumunoy. Lalo kayong mababaon sa kumunoy. Dahil sa kasyabihan ninyo at sa kaarogantehan ninyo. Dahil sa inyong abuso sa power na imbis na yung taong bayan protektahan ninyo, inaabuso ninyo. At ang issue, hindi si Badoy, hindi si Eric, hindi yung SMNI. Ang issue, mga taong bayan, ay yung pera na kung ilang taon na yan, ang liquidation, accounting and liquidation ay by certificate. Yung concurrent na resolution number 10, yun ang issue. Nililis nyo pa yung topic para yung taong bayan maloko ninyo. Hindi loko-loko ang taong bayan. Kaya nga, delikado ang Congress. Delikado kayo. You betters. Yung mga matitino dyan, yung mga inosente, you better start thinking how to terminate that resolution, rescind that resolution. Somebody na matino dyan should stand up, be recognized, and file a resolution terminating, abrogating, tama ba yun, mga term? Tapusin ang walang kapalpalan, ang walang iya, na walang katorya-torya na resolution number 10. At ang i-push forward ay ang accounting ng pera, ang liquidation ng pera, ang pag-audit dun sa pera, resibo, item for item to the single centavo, bigyan ka ng 50 million, 48 million, 10 million, you 25 million. Senate, Congress, ang inyong gagawin na patakaran. Papatayin ninyo yung nakagawian na kung ilang taon na yan, kung 20, 30 taon na yan, na kalakaran, tigil nyo na. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, you will be shut down by the people of the Philippines through a revolutionary government. And I'm warning you, I am for you, guys. Marami akong kakilala dyan sa Congress at saka sa Senate. May mga kakilala rin ako kahit pa paano. So, I'm warning you because umabuso talaga kayo. And ngayon, ililis nyo pa, babanatan nyo pa SMNI. No, sige, tanggalin nyo na yung franchise. Gusto nyo, summary hearing. Tanggalin nyo na yung franchise. But that will not save you, the perception of the people. Akala nyo nakawala kayo? Mga ungas, gano'n ang tao. Gano'n yung natidinig ko. Mga walang niya kayo. Kami nagbabayad ng taxes. Kahit nga ako walang ka-pera-pera, sabihin niyo. Sa US na thank you for supporting BP Sara. Thank you. In fairness kay Tambaluslos, naging sportman din siya, hindi siya nagalit. Ismail, kailan mapait ng ngiti. So, salamat, Crisette Lauretatio, sa mga ganitong post, nakakatanggal stress. Marami talagang nagmamahal kay BP Sara. Marami talagang nagmamahal sa mga Duterte kahit saang panig ng mundo. Di ba? Okay, kahapon ba yun yung Speak Up Day? Nako, ang daming tao na nagpakita. Grabe, sana maulit pa ito, Speak Up Day. Sana may mag-organize dito sa Cagayan de Oro. Sino bang taga Cagayan de Oro? Kaya mag-organize ako. Mag-Speak Up Day tayo. Okay, panoorin natin ang video tungkol sa Speak Up Day
kahapon para kay PRRD at BP Sara. Sir Chan, kamusta naman po ang kalagayan ng ating patuloy na isinasagawang pagsuporta sa ating former president? So far, sir, ngayon at dumadagsa po ang mga tao na sumusuporta po sa ating dating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sir, dito po sa Quezon City Circle. Gaano po karami, Sir Chan, yung mga supporters po ngayon? Hindi ko naman, Sige po. hindi ko na mabilang kasi yung dala ko hong mga t-shirt dito na piniprint natin na may tatak na we love Tatay Digong and we love Sara, support Sara at we support ka Eric, Dr. Lorin Badoy, and SMNI, naubos po eh. And marami, hindi ko na po makaunting ngayon. Okay. Sir Chan, bakit ninyo Hello? bakit nakikita ko kasi, naririnig niyo ako? Hello? Naririnig niyo po si Lorraine? Naririnig, Yes, ma'am. naririnig mo ba ako, Sir Chan? Parang hindi niya. Yes, Sir Chan. Muli, isa po sa gustong ibahagi ni Ma'am Lorraine, ano po yung inyong pinaghugutan? Oo, kasi nakasulot Yes. protect Sara. Bakit Yes. protect Sara? Yun din yung gusto natin Bakit malaman. yung bakit ganun yung nakasulat sa inyo, sir? Okay, una, alam natin kamakailan, nag-file po ng petition na naman itong si Congressman Franz Castro dyan po sa Korte Suprema. At kung papasinin po natin, kaya sabi natin, protektahan po natin si Inday Sara at hindi ko na papangalanan kung sino itong isang nasa Senado na pinagre-resign. Kung mapapansin po natin, maliwanag po sa sambay ng Pilipino kung sino po yung nagtatrabaho ng matino. Siya po ang tinitira ng gobyernong ito. So, ang sinasabi ninyo, Sir Dan, ay ang tingin ninyo, ang perspektiba ninyo, ang ating Vice President ay endangered ngayon, ay in great danger ngayon. Tama ba? Base po sa nangyayari, siguro naman nakita lang po ng mga nanonood po natin at tagapakinig, inumpisahan po ito sa confidential fund, Yes. at impeachment, kung ano-ano binabato po kay, sa ating mahal na Vice Presidente, at sinugundahan pa naman ito ng sa kanyang ama, sa ating mahal na Tatay Digong, yung ICC, kaya nga may mga tarpaulin po kami dito, no to ICC, maliwanag naman at alam naman natin kung sino ho yung nasa likod naman po nito at nagmamandi obra po nitong gustong matanggal po ang Duterte para po malaya po sila na magawa po nila ang kanilang gusto dito po sa gobyerno. Sir, wala na kasi si President Duterte sa poder, di po ba? Pero bakit ganun pa rin ang suporta ninyo sa kanya? Uulitin ko lang po yung sinabi po namin. 6 na taon po binigyan po tayo ng kapayapaan. Lagi ko sinasabi rin sa vlog ko po to, bilang isang Pilipino, may pagmamalaki ko na ako'y Pilipino, taas nung ako kahit kanino. Noong panahon po ng nanunungkulan pa bilang presidente, ang ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Number 2, kaya masasabi ko po yan na kahit ako, even me, na sa Davao, lahat po ng lugar sa Mindanao, halos na ikutan ko nung panahon po ni Tatay, very peaceful. Maglakad ka, tahimik, gabi, wala akong kinakatakutan. At wala, talagang takot yung mga kriminal, you know? So, iba po ang tatak Duterte. Talagang ipinakita niya po na puprotektahan po tayo ni Tatay. Hindi lang tayo pinoprotektahan, itinaas pa po niya ang ating moral bilang Pilipino. Yes. Pero may comment ako dyan. Yung pinaggagawa ni na Franz Castro, parang isang malaking katangahan yan. Totoo. I want to explain why. Dada sila ng dada about ICC.
ICC can be invoked if the country is unwilling or unable to conduct prosecution. Oh. Ngayon, andyan sila sa Quezon City Prosecution's Office, nagpa-file ng kaso. So, ibig sabihin, di ba? Kasi, are we unable or are we unwilling? Wait, on the one side, let's talk about ICC. On the one side, file tayo sa Quezon. I do not see the sense na, can you see the huge mahirap talaga mo siya pala pag live TV. Yes, dahan lang, attorney. At nakita naman natin, so obvious talaga na propaganda lang talaga ang ginagawa nila. Wala nang ibang intention pa at parang paninira lang. Sir Chan, isa na lang sa akin dito ay, ano po ba ang sigaw ng ating mga kasamahan dyan sa yung patuloy na isinasagawang rally? Actually, isa lang po ang sigaw po rito ng lahat ng pinagsama-sama ng sabay ng Pilipino, no? Bumalik po, ibalik po ang tunay na Agila. Ibalik po ang Duterte. At bago yun po ang panawagan po ng lahat ng mga kasamahan po natin dito sapagkat nakita po natin yung tunay na malasakit at may kamay na bakal sa mga masamang loob. Kaya ho, panawagan po ng nandito po sa atin, ano po, ibalik po ang totoong Agila ng Pilipinas. Ano yan, demokrasya tayo. So may karapatan lahat sa kanilang panini. Pwede ba magtanong? Sige, sunod ako sa Ma'am Lorraine. Sir, kasama din ba sa goals ninyo, sa adhikain ninyo, na by 2025 wala ng CPP, NPA, NDF sa loob ng Kongreso? Ma'am Lorraine, before ako sagutin yan, ano, at alam niyo po, nais ko muna pong kung yung pagkakataong ito na batiin po kayo po ang mga bagong bayani po ng mga mamamahayag ng ating bansang Pilipinas. Ano po ma'am? Kayo po ni Ka Eric at saka po ni kayo po, Dr. Lorraine Badoy. So sagutin ko po yung tanong po nyo, ano po, regarding po dyan sa 2025 kung wala na. Basta ho, matanggal po yung salot na 3 kamatayang black dyan na nasa Kongreso. Ano ho, mawawala ho yan. Paliwanag ko lang ho, bakit merong peace talk ngayon? Bakit may banner kami no peace talk? Yan ho ang senyales na mahina na po ang mga CPP-NPA. Ano ho? Ngayon, para ho sila, ano ho, makapag-recruit, kailangan ho nila ng peace talk. Kumbaga sa boxing ang laban ho dito, yayakap muna sila. Ano? Mahina na eh. So, we wish 2025 maging matatag ho itong gobyernong ito. We are looking forward na sana maamoy ng mga nasa gobyerno yung totoong kalaban po at ang salot ng bayan makita po't maamoy po ng gobyernong ito. Mabuhay kayo. Yes. Napakaganda. Sir Dan, may habol ako kasi alam niyo naman, no, ang tambalang Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte talaga niyakap po yan ng ating mga kababayan ng eleksyon. Mayorya po ng ating mga kababayan ang naniniwala po dito sa unity team, di ba? Pero nakakalungkot mo kasi parang higit isang taon para talagang sinusubukan po ang kanilang samahan yung itong administrasyon. Kaya po meron tayong sigaw na Protect Sara, Support Sara. Ang gaano po ba kahalaga itong ginagawa yung mga panawagan? At the same time po, ang lakas po ng ating mga vloggers online dahil dito rin po nangyayari ang atake ngayon. Ano po ba ang inyo ring panawagan po, Sir Dan? Well, bago ko manawagan, actually sasabihin ko, prakahan ako. I'm what nabutol din ako. Kasi inaasahan ho namin na parang hindi planado eh. Ano, parang hindi pinag-usapan to na wala pinag-usapan na na plano silang dalawa. Si BP Sara, si Bongbong Marcos at nakawan ako. Sir Dan, baka kung ano pa mabanggit mo, Sir Dan. Relax muna tayo, Sir Dan, ha? Demokrasya. Demokrasya, Sir Dan. Pero, sige po. Patuloy po, Sir Dan. Yes, Sir Dan. Sir Dan, nabanggit mo sa akin na